nasa langit kapag tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, yung Kanyang pagpapatawad urgently. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Katiyakan. Katiyakan ng pangako ng Panginoon para sa isang tao. Nung binabasa ko to, sabi ko, kahit pala sa huling bahagi ng iyong buhay, kapag ang Panginoon ang iyong pinanampalatayanan, ang sarili mo ay iyong inilapit sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, may magagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Yun po yung tatlong bagay na nakita ko rito. Yung kailangan mong aminin na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, manampalataya ka sa Panginoon, maniwala ka na may magagawa ang Diyos sa iyo. At ang pangatlo ay yung i-commit mo yung iyong buhay para sa Panginoon. Doon mo matatanggap kung ano yung sinasabi ng Panginoon na ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Praise God. Narinig na natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang ikatlong hulungwikan. Ang isang tao, kapag mamamatay na, ay hindi na siya makwento. Ang kanyang iniisip ay ang kanyang maiiwan kung ano ang kanyang ihahabilin. Ang tawag po doon ay testamento. At makikita ko yan sa Hebrew 9:16 and 17. Walang bisa ang testamento ng isang buhay hanggat hindi siya namamatay. Nang ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nilingap at hinana ang kanyang mga mahal sa buhay. At una, ang kanyang ina, ang kanyang nakita. Kaya na nagbasa, sinabi, Inang, narito ang iyong anak. At sa pagkakita niya sa kanyang tabi na naroon ang kanyang alagad, ay kanyang binigka sa kanyang alagad na minamahal, narito ang iyong ina. Ano po ang ibig sabihin at kahalagahan nito sa ating pong pag-aaral at sa ating pong pagbabahagi ng salita na iniwan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? Isa po, alam ng Diyos ang mangyayari sa darating na panahon. At pangalawa, naghabilin na siya sapagkat alam niya na siya ay mamamatay na at babalik na siya sa ating Ama. Napakahalaga ng kanyang winika sapagkat alam natin na pag ang isang tao ay mamamatay, hinahanap ang mahal sa buhay. Nawawala na ng pagkakataon para magkwento pa. Sana magkaroon ng laman ang mga ganito sa ating isip, sa ating alaala. Kung sakaling dumating ang panahon na tayo po ay kunin ng Panginoon, ano kayang testamento ang ating maiiwan? Ano ang halaga na ikatlong huling wika ng Panginoong Hesus noong siya'y nakapako sa krus ng kamatayan sa Kalbaryo? Tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay may kapatid sa Panginoon. Kumusta? Nakagampanan pa natin ang habiling ito na tayo makapagmalasakit sa ating kapwa kapatid, makapagmalasakit sa ating magulang at mga anak. Kumusta? Gaano kalaki ang malasakit o utang na loob sa iyo? Tiwika ng Panginoon na dapat nating alalahanin at hindi kalimutan. Diyos ko, bakit ako pinagayan? Ito ang ikaapat na winika na ni Jesus bago siya nilagutan ng hiningan, na nagpapahayag ng kanyang damdamin na nahihirapan at nagtatanaw sa pag-aakalang pinabayaan siya ng ating Diyos Ama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang gampanin ay tapusin ng misyon na binigay sa kanya ng ating Diyos Ama. Ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Simula nung panahon ni Eva at ni Adam, nandun yung pagkakasala ng tao. Kaya narito yung tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus mula sa kasalanan. Nandito yung pinasenya yung ating mga karumihan, yung mga kasalanan natin, yung ating mga pagkakamali. Nandun yung pinagsakripisyo, imbis na tayo ang magdusa. Ang Panginoong Hesus ang umako sa ating mga kasalanan. At naroon yung buhay na walang hanggan na ating inaasahan na ating
ating makakamtan. Dahil kung hindi tayo napunta sa lugar na ito, hindi natin malalaman yung buhay na walang hanggan. Saan ako pupunta kapag tayo ay nawala na? Ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay nabayubay dito sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan. Natin yung ibinigay niya ang kapatawaran sa bawat isa sa atin at yung buhay na walang hanggan na ating kakampi sa ngayon. Ang Panginoon, bago pa man siya may pako sa krus, nakikita natin kung kapag nilay-nilayan natin sa ating mga napapanood yung kanyang paghihirap. Paghihirap na kung saan hindi natin kaya. Naroon siya pinugbog, sinampal, sinipa. Ang masakit doon ay yung latiguhin ka, dinuraan, sugatan ang Panginoon. Masakit para sa kanya na gawin ito sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan sa mga tao na kapaligid sa kanya. Nauuhaw ang Panginoon sapagkat siya ay nabubuhay sa laman bilang tao. Tayo rin. Ang mga tao na kapaligid po sa kanyang tabi ay naririnig po itong sinasabi ng Panginoon. Saksi sila sa kabutihan ginagawa ng Panginoon nung siya nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. Inihahayag niya yung kabutihan. Saksi ang mga tao ito kung paano siya gumawa ng mga himala. Pero walang tulong ng mga tao sa Panginoon. Sa ating buhay, naroon yung tayo mauuhaw. Hindi sa ganitong paraan. Ang ginauuhawan ko dito ng Panginoon ay ang malasakit ng mga tao na kapaligid sa Kanya. Hindi yung pagkauhaw physical. Mahal ng Panginoon ang bawat Kanyang nilikha. Walang mayaman, walang mahirap. Walang may katungkulan, wala kahit isa. Lahat tayo pantay-pantay sa Kanyang paningin. Ang nais ng Panginoon ay yung mauhaw tayo sa Kanyang mga salita. At nauuhaw din ang Panginoon sa Kanyang mga nilalang, sa mga umiibig sa Kanya. Yun ang nais ipabati dito ng Panginoon. Pagkauhaw, spiritual. Dito po nagtuturo sa atin na dapat ngayon wala na siya, naalala po natin ang Kanyang kamatayan at dito tinuturo sa atin kung paano natin kauhaw ang salita ng Panginoon. Dahil sinasabi din po sa Amos 8:11, ang lahat ay mauuhaw, maging malakas o mahina, mauuhaw sa salita ng Panginoon, maging ang mga malalakas na binata. Yun po ay naging kapahayatan na mangyayari at mangyayari po ay pagkauhaw. Ito po yung kinauuhawan ng Panginoon sa ating buhay. Pagkauhaw spiritual. Pagkauhaw sa ating pagmamahal sa pag-ibig sa Kanya. Madaling unawain yung anim kasi may literal na parang kausap ang Panginoon, kausap niya, gagawin niya. Dito, wala. Ipinaabot niya lang yung salitang naganap na. Ito ay nawiwi ka ng isang tao, may pinagdaan ng mahirap na natupad niya. Natupad niya yung isang bagay na pinalano niya. At sa haba ng proseso, nauusan niya yung salitang naganap na. Sa English ay it is finished. Yung plano ng Panginoon na kaligtasan sa bawat isa sa atin ay walang kamatayan. Ang sabi ng Panginoon sa Hebreo 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa kasalanan at iyo'y sapat na pagkatapos umupo siya sa kanan ng Diyos. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Jesus Christ yung complete the work of salvation. So, sa haba ng proseso, siya yung tumapos. Siya yung tumapos ng trabaho para makomplete yung salvation. Na ang purpose ay maligtas tayong lahat. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung trabaho ng Panginoon na pinaghirapan niya ng gusto, na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, huwag nating baliwalin. Kasi yun yung pinaghirapan niya na ibinigay niya sa atin. Ito yung last na sinabi niya. Sabi dyan is, Ama, sa mga panginoy, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Or kung titingnan natin sa ibang version, yung isang sinabi is, ipinagtatagubili o ipinatagubili. So yan ay tinig ng pagtatagubili. So mayroong once na tayo nagtatagubili, mayroong commitment. No? Dahil mayroong nakambang na
na responsibilidad. Itanong mo na ba sa iyo, personally, mismo sa sarili mo, paano kung ang mga bagay na ito, yung ating ginugunita, ay hindi nangyari? Paano nga kung ang mga bagay nito ay hindi nangyari? Paano kung walang nagbuwis ng buhay sa atin? Siguro baka mas matindi pa yung sakripisyo na pwede nating maranasan. No? Paano ka? Paano ako? Paano tayo? Sabi, kapag malapit na mamatay ang isang tao, nakakakita daw yan ng mga signs. Ano na yung mga signs? Hindi yung paro-paro ha. At malinaw na ang tao ay babalik sa ating Diyos, sa ating, yung ating mga espiritu. Kukunin niya uli yan. Maiwan yung ating physical na katawan. Malinaw lang po na sinasabi dito sa ating nangyaring ito is yung manifestation ng kapangyarihan mula doon sa cross. Manifestation of power from the cross. Ang tinig ni Jesus ay ipinaparinig niya din sa atin base sa ating mga naranasan or base sa ating nakita or nabasa sa aklat ng banal na kasulatan. No. So, gaya ng pangyayari, ipinarinig din niya ng Panginoon, una dun sa mga alagad na naka-witness kung siya ay nasa krus na siya. At dun sa mga disciples and also dun sa mga sundalo. Meron pa nga di ba yung puno ng kawan na nakarinig, nagsabi pa siya na talagang kakaiba ang taong ito. Hindi niya ma-explain. Yun na lang yung word na nabanggit niya. Kasi mismo siya ay naka-witness. Ang tanong, doon sa ating mga narinig at sa kasabay ng aral nating pinagbubulay-bulayan ngayon, isang tanong, maaring tayo may time na nakakalimot or minsan napapabayaan natin ang ating pananampalataya o ang ating buhay espiritual. Sasayangin mo ba ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? O bakit siya namatay sa krus? Hindi doon natapos. Dahil yung misyon na yun ay tayo ang magtutuloy. Hindi yung pagkatapos, okay, natapos na. Hindi tayo doon. Tayo ang magtutuloy. Ang tanong is, ano ang tinanggap mo sa ating 7 salita? Nakinig lang ba? Maganda yung una, maganda yung pangalawa. Ano ang implikasyon nito sa atin? At ano naman ang ating response sa ating mga narinig ng mga salita ng Panginoon doon sa huling na sinabi sa krus ng Kalbaryo? And paano natin to masasabi na talagang may halaga ang 7 wika sa atin? Dahil ba nakikisang-ayon lang tayo, nakikigunita lang tayo, nagmumuni-muni tayo, makikigaya na ako? Sa iyo, ano yung malalim? Ano ang malalim na implikasyon ng 7 huling wika? Ano yung challenge sa atin ngayon para may pagpatuloy natin yung iniwan ng ating Panginoong Jesus? Anong magiging challenge? Is to spread the good news. Ito yung mission. No, kaya nga malimit natin sila sabi, share the gospel. Binibigyan tayo ng ilang mga strategy, ng mga techniques, mga tips, kung ikaw man ay nahihirapan kung paano mo ito gagawin. Kaya wala tayong sasabihin natin magiging dahilan kung bakit hindi mo ito kayang gawin. Minsan kasi nga, nauuna natin yung sarili natin bago natin nakikita yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, hindi natin kailangan ng padrino. Hindi natin kailangan ng tao na pwedeng mamagitan sa atin. Tayo ay nakakalapit sa Diyos ng direkta na. Direct. Hindi mo kailangan na, kapatid, ipanalangin mo ako. Ang tanong, bakit ka lumalapit sa kapatid mo?
Bakit ka lumalapit doon sa sinasabi mo na malakas to kay Lord? Hindi. Kung mismo tayo, confident tayo na makakalapit tayo sa harapan ng Panginoon, yun yung privilege na ibinibigay ng Diyos sa atin kung bakit niya ibinigay yung kanyang bugtong anak.